Kaya Mm. alam mo, sabi nga namin, kung ang trabaho lang ng teacher ay magturo, talaga as in magturo, no? Abay, maganda yung resulta natin, ano, yung resulta natin ngayon, ano. Magkakakawing to binanggit mo na kanina, Prof. Shelo, magkakarugtong ito, no. Kasi kung dami mong trabaho, tapos yung bata na nakita mo na slow learner, no, hindi mo na siya matutukan. Kasi kapag ka in-engage mo yung iisang bata, 'di ba? May iwan mo yung lahat, may iwan mo yung iba. Mm. Hindi mo naman pwedeng turuan siya sa oras na vacant mo na. Kasi kailangan mo rin kumain, kailangan mo rin maghanda ng leksyon. 'Di ba? May mga ganun po tayo, no? So yung bata na 'yan, ang mangyayari diyan kapag ka hindi siya natuto, no? Syempre hindi niya makukuha, no, yung supposed, no, Mm. yung expected, no, na mga competencies para siya pumasa. 'Di ba? So babagsak siya. Pero pag Mm. binagsak mo, pagagalitan ka, 'di ba? Kasi Mm. kasalanan mo kaya hindi siya natuto. But Mm. partly yes, 'di ba? Teacher naman tayo kaya inaamin naman natin, ano, na dapat gawin natin ang lahat, 'di ba? Pero kung ginawa mo na yung lahat tapos ikaw pa rin ang may kasalanan, 'di ba, hindi mo pwedeng ibagsak yung bata, 'di ba? Dati naman binabagsak tayo ng mga, well, ikaw kasi valedictorian ka, 'di ba? Ako, Pero may ako mga bumabagsak nga, 'di ba? yeah, dati, oo, oo. Ako may Ngayon mga ata ilan, wala na, high eh, school ako. bawal na Ngayon, magbagsak. yes, yes, no. Extreme cases, talagang hindi pumasok, di nagpakita. Pero kahit pa nga yung mga hindi nagpapakita, no? Yung nagpapakita lang pag mayroong prom, may intrams, at saka may periodical exam. Abay, obligado kayo ipasa. Di ba? May Bakit mga ganyan ganyan. pala, Anyway, gusto ko yung ano, i-discuss ano, bakit gano'n na may obligasyong ipasa kung hindi naman nami-meet yung minimum requirement para umusad sa susunod na taon? I'm sorry for the term, ano, yung obligado ipasa kasi parang mandated. Hindi naman, ano, hindi naman. Hindi, pero mauobliga ka kasi nga sisisihin ka. Mm. Sisihin ka ng Mm. boss mo, no? In turn, yung boss mo naman sisihin ng boss niya. Yung boss niya sisihin ng boss niya pa, no, hanggang sa itaas yan, ano po, di ba? Tas Ang babalik sinasabi dun ng sa DepEd teacher. yan, yes, exactly. Ang sinasabi ng DepEd yan, wala tayong ganito. Yes, wala po tayong policy. Wala po tayong policy na yung tinatawag na mass promotion. Wala po tayong ganung Mm. policy. 'Di ba? Pero this is an unwritten rule. 'Di ba? Yeah, Ganoon naman talaga, 'di unspoken. ba? Yeah. Kahit saan naman meron, 'di ba? Hindi siya ano, pero yun nga po, dahil ang problema mo diyan kapag binagsak mo yung bata, no? Kinakailangan mo siyang i-remediation, ano? Magre-remediation ka doon sa bata na yan, no? Kung ilan man sila o isa lang man siya, no? Kinakailangan mo mag-remedial, no? Pero Ikaw pa din. dagdagan pa yung So, trabaho ng dagdagan teacher. trabaho mo, 'di ba? Ipasa mo na problema na ng susunod na teacher yung Yan estudyante. yung nagiging ano nga, ma'am, nagiging trend, no? Bahala na yung teacher ng grade 2. No, hindi pa Mm. rin natuto. Dahil nga yung foundation sa grade 1 hindi maayos eh. Foundation sa, well, sa kinder naman, hindi naman natin inoobliga matuto magbasa yung bata sa kinder. Eh, no? Pero pagpasok ng grade 1, nagsisimula na tayo magturo ng pagpapabasa. Di Mm. ba? Pero pag umabot siya ng grade 3, no, at pumasa ng grade 3 at umakit ng grade 4 na hindi marunong magbasa, wala nang mangyayari sa buhay ng bata niyan. Yeah. I'm sorry, walang mangyayari sa buhay. Ano? I mean, doon Hindi, sa pero kanyang kasi pag-aaral. intermediate ano na yun, eh, anong tawag diyan sa pagdating sa Yes, grade yes, 4, opo. 5, 6, 'di ba? Opo, intermediate po, no. Yun yung key Oo. stage 2 na tinatawag natin sa Yes. DepEd. Kasi doon, ang pag-aaral na hindi na paano mag-aral magbasa, 'di ba? So ang pag-aaral na diyan ay magbabasa ka na talaga. Mm. Babasahin mo na yung science na, na lessons, yung Filipino, yung English, no. Kung hindi ka nga marunong magbasa, anong mangyayari? Pero nakakaabot, umaabot ng mga high school, no, na meron tayong mga non-readers talaga, no, na Kaya kinakabahan umaabot. ako, eh, kasi kinukuwento ko sa'yo nagsusulat ako ng economics book, eh, 'di ba? Tapos minsan ay napapa-enjoy akong magdagdag ng diskusyon sa bawat, chapter. Tapos bigla akong mapapaisip, over na ba 'tong nilalagay ko? Pero kasi parang feeling ko dapat alam na nila 'to sa bandang grade 9, 'no? Tapos hindi mo naman puwedeng ibaba yung, expectation o standard na ito dapat yung natutunan nila, just because ito na talaga yung kalagayan ng mga estudyante natin, 'di ba? That's our standard actually. Di Mm. ba? Di mo pwedeng ibaba, di ba? Yun po yung dami nating problema, no? Pero yun po yung ating mga Parang feeling ko 'pag pinag-usapan natin 'to lahat ng komprehensibo isang linggo, eh, 'no? Hindi, Opo, uulit-ulitin na at yes, yes, ma'am. uulit-ulitin natin 'to kasi,
ngayon po ay general overview lang yung nilalatag natin ha, but we will continue discussing this kasi isipin mo naman sa isang bansa, edukasyon at kalusugan ng human capital mo at yung mga guro, ang pinakaimportante, kumbaga yan ang pastol mo para masigurado na yung human capital ng bansa ay aangat. Tapos ang mga teachers natin, ang pinaka di maganda yung kalagayan sa lahat ng mga government employees sa bansa, no? Pero ito si Chris, may kwento siya sa barangay nila sa Camarin, Caloocan City. City na to lumaki ang populasyon pero hindi nadadagdagan ang bilang ng pampublikong paaralan. Kung may naidagdag man, kadalasan ay pataas o vertical ang pagpapalawak ng gusali kahit ito ay hindi akma sa disenyo ng paaralan at sa lawak ng espasyo ng lote. Kaya lumaki ang bilang ng estudyante per teacher sa classroom. Yan po, Teacher Benjo, discuss nga natin. Update, ilan na ba ang ratio ng sa Metro Manila kasi may shifting pa tayo, 'di ba? Ilan na bang shifting dito sa atin ng mga klase? Kasi nung bata tayo, dire-diretso na. Alala ko pag pumapasok ako sa public school mula 7 AM, parang pag-uwi ko noon alas 4 na. Paano ginagawa yung shifting? Well, yung shifting kasi ginagawa natin yan dahil nga meron tayong congestion, no? At hindi lang pa sa congestion, ano? Meron tayong kakulangan, ano, malaking kakulangan, ano, dun sa classrooms. Imagine 165,000, no? Prof. Shelo, 165,000 last year. Medyo mababa, hindi ko alam paano nangyari, pero nasa 150 or something lang yung naririnig ko, no, lately sa DepEd. Pero kahit pa, no, that's 160,000, that's 100,000 na lang, 'di ba? Pero anong assumption nun? Ilang estudyante per classroom dun sa number ng kulang na classroom? Well, ang meron kasi standard no, yung DepEd, no, at least no sa 40, no, dapat 40 yung maximum natin, ano. Sa kinder hanggang, if I'm not mistaken, hanggang 25, no. Hanggang 25 yung maximum natin, ano. Tapos sa grades 1 to 2, no, around 35, no. Tapos 40 na sa iba, di ba? May mga ganun po tayo, no? Pero lumalampas, no? In most cases po, lumalampas po 'yan, ano, doon sa 40, no, yung mga bata, no. 45, no, I think, no, hanggang 45, no. Tapos lumalampas pa sa 45 yan, umabot pa ng 50, meron umabot ng 60. Pero maluwag na to Prof. Shelo, nung ako'y unang mga taon kong nagturo, no, diyan sa Baysa High School sa Caloocan, no. Aba nakaranas ako humawak ng bata na 101. Ha? Diba? 101. Per yes, section. Pa yun. Opo, 101 yung Anong grade yung mga estudyante na yan? Third year po. No? So yung high katumbas school. na grade 9 ngayon. Oo. Tapos Malalaki yan, mga bata yan. Ay, hindi ka na nga hindi na kayo kikilos. Ano kayo nagkasya sa classroom talagang dikit-dikit, well, tapos halos sa harap mo na yung estudyante sa harap. Yeah, no? ganun po. Halos wala ka ng espasyo. Diba? So, ang bata natin ay around 27 million. Ano? Tapos yung mga teacher naman natin ay ilan ba? No? Nasa 1 million. Almost 1 million. Ano? Yung teaching staff natin sa DepEd. No? So, yun yung kulang natin. Yung classroom po natin ngayon, ang binabanggit niya sa report ay 148, no? More or less, no? So that's something like 140 to 150, 165, no? Yung binabanggit ko na data kanina, galing rin naman yan sa DepEd, no? Ang dami nun, no? Paano natin nagagawa, di ba? Yun yung congestion po na ito, no, sa classrooms po, no? Ang solusyon natin diyan ay hinati natin yung mga classroom, no? Hindi siya physically hinati, ano po, no? So ang ginawa po natin, kaya very early sa Metro Manila, no, Prof. Shelo, very early may pasok na, no? As early as 5:45 meron ng mga schools tayo na papapasok na. Yes, no, ng umaga para makakauwi yung mga bata ng 12, no? And then may konting interval yan, no? So mga 12:15 papasok na yung susunod na batch, no? At there were times, no, na meron tayong mga schools, no, nag 3 shifts. Nag-3 shifts sila, di ba? So ating gabi na 'yun. Hindi naman kasi i-shorten yung oras, no, yung instructional time. So whatever, ano man ang gawin natin dito, talagang talo, no? Talo yung mga bata natin, talo yung education po natin. At mabigat din 'yan sa mga teacher, no? Mabigat kasi habang lumalaki yung bilang ng mga bata sa classroom mo, ay lalong hindi mo siya natututukan.
Diba? Mm. Lalo hindi mo siya nabibigyan ng tama o ng sapat, no, na atensyon. Lalo na kapag ka nasa mga mabababang grades ka. Diba? Na individually, kailangan tutukan mo yung mga bata eh. Kasi yun yung bata na hindi marunong pang magbasa, diba? Yeah. Kailangan Mas matuto siya kailangan magbasa ng eh bago makita. atensyon yan dahil developmental Exactly. stage yan. Sabi ko nga, hindi ako magtatangka magturo ng elementary at high school kasi yan yung pwede mo pang i-break eh. Pag college, pwede mo nang ibagsak. Pero pag elementary at high school, grabe yung tutok na kailangan mula sa mga teachers. Yan kasi formation stage, diba? Yes, yes, yes. Yun po yung ating situation ngayon sa classroom. Sabi nga namin, ano, ang binabanggit namin lagi ever since, no? Hindi na natin kinakailangan tumingin ng malayo eh. Kung gusto nating Mm. solusyonan at makita yung problema ng ating education system. Pumunta ka lang sa classroom. Pumunta ka sa mga classroom natin. Makita mo pagod na pagod yung teacher. Nakikita mo minamalat yung teacher, paus na yung teacher. Nakikita mo yung mga bata walang pagkain, hindi kumakain, walang baon, no? Nakita mo yung mga bata talagang hirap na hirap. 'Di ba? Doon sa kanilang lesson makakope, no? Doon sa hindi lang lesson, physically, etc., 'di ba? Yung mga ano natin, walang kubeta man lang yung ating mga eskwelahan na public schools. Mm. Kami mga basic needs, no? Sa kanilang laki, no, ay wala. So ang hirap, wala silang mga libro, 'di ba? Yung ating mga classroom siksikan. So ibig sabihin doon pa lang alam mo na sana, no? Kung ikaw ay policy maker, no? Ikaw ay government official in charge of education, ano? Dapat doon pa lang alam mo na kung anong gagawin. Pero hindi ganoon eh. Kung ano-ano yung solusyon, no, na ini-introduce, no, in the recent past, no, dito sa atin sa Department of Education, at most of those, no, quote and unquote solutions ay talagang nakapagpahirap pa, no, sa mga teacher natin. Kasi kaya ganoon, Ma'am Shelo, no, kami overprotective Overwork, ba? Yes. akala ko overwork, underpaid, katulad ng mga sabi ng mga midwives natin kaninang umaga. Yes. That's another fact po. Totoo yan po. Overwork, underpaid. No? Mm. Pero kami nga po, no, kami sa TDC, no, yung aming advocacy talagang tinitiyak namin no, na kahit kaunti, no, na makapagpapahirap sa mga guro, sasagkaan po natin. Teacher Kukontrahin Benjo, natin. yung kanina dinidescribe natin yung shifting. So minsan may 3 shifting pa sa classroom. Paano yung mga teachers? Same teachers ba mula sa first shift, sa second shift, sa third shift? Hindi naman po. Okay. Hindi Akala ganun. ko mula Pero alas may 5 ganun, na ako, umaga. wala na kami yan. No? Parang wala na Meron dapat tumanggap ng tayo, trabaho. Abuso na yun. Opo, meron naman po tayong, that's another issue, di ba? Yung working hours, no, as provided under the Magna Carta for Public School Teachers, hindi yan nasusunod. Di ba? Kasi, at mabigat yan Ma'am Shelo, ang allowed ng batas ay up to 6 hours ng actual classroom teaching. Ang bigat yan. Mabigat nga. Ang ginagawa dyan ng ating Department of Education, even Wait. under 6 the hours policy. actual teaching, meaning yung kaharap mo yung mga estudyante mo. Kailangan mo pa ng Yes, ma'am. oras sa pagpe-prepare ng lesson Yes, plan, ma'am. sa paghahanda ng teaching materials, paggagawa ng evaluation, actual evaluation. Tapos wala pa yung one-on-one na pag-usap mo. Kasi kailangan mo bigyan ng guidance tong mga batang to, diba? Ibig sabihin, yung 6 hours na yun lang yung face-to-face mo sa classroom. Yes po. May isang pampalubag-loob diyan, ano, yung pag-advisor cam, no, that is equivalent to 1 hour. So 5 hours ka lang. No, pero 'yun, minamaximize ito sa field. 'Di ba? Kasi ang understanding namin sa Magna Carta, ginawa itong batas na ito para protektahan yung mga guro, no, tiyakin yung kanilang welfare, 'di ba? Pero pagdating sa operationalization nung batas, no, talong-talo yung mga teacher kasi tama nga naman ang sasabihin sa amin ng DepEd, hindi ang nakalagay naman diyan no, up to 6 hours 'di ba? So ang ginawa diyan, up to 6 hours ka talaga. 'Di ba? Parang walang consideration sa iyo, 'di ba? Kasi magturo ka lang ng 1, 2, 3 oras Nakakapagod yun. Nakakapagod na, 'di ba? Lalo na kung engaging ka magturo, 'di ba? Yes. Well, sinasabi naman diyan nila, isipin mo parang hindi naman nagbablog kasi ng dapat 6 salita na ng oras. salita. Dire-diretsong Exactly. vlogging Yan po. ng 6 na oras. At araw-araw mong ginagawa yan. Oo. Yan yung mahirap, 'di ba? Kaya nga nangyayari po niyan, mabuti nga natanong niyo yan. Ang nangyayari niyan, doon sa mga single shift na schools, no,
ay nagagawa nila, no? Nangyayari yung mga teacher po natin ay nag-i-stay talaga napakatagal. 'Di ba? Habang may bata nandun din sila. Kung ang pasok nila 8 o'clock hanggang 5 o'clock nandun din yung teacher. Pero sa Mm. amin, no, dito sa atin sa Metro Manila, no, in most cases, 6 na oras nakakauwi na kami kasi ang sinasabi naman din talaga ng batas, 'di ba? 6 na oras ka mag-stay sa eskwelahan, pwede 'yun. Diba? At Mm. yun yung clarification na ginawa ng Civil Service noong 2008 sa aming petition. Ano? 6 na stay, pwede na. No? At basta yung 2 hours, binabagit mo kanina, di ba? Yung 2 hours na intended, 8 hours kasi yung stay supposedly ng teacher sa school, di ba? Pero sa Pero yung totoo 2 lang, hours, yung volume ng trabaho, hindi naman 8 hours. exactly nga. No? Kaya nga, yung 2 May hours na yun, tanong pa sabi nga sa ako amin yung ng 6 hours ba na yun ay same subject para at least yung course prep mo ay isa lang for all the subjects that hindi, iba-iba pa, diba? that's another issue kasi kung elementary teacher ka, lahat hawak mo, lahat tinuturuan mo. So, kung nandun ka sa key stage 1, mahirap Pwede yung talaga. course prep nun, doble. Hindi lang siya doble, ma'am, no? Kung 5 ang subject ng grade 1, 5 preparation ka araw-araw. Diba? Ang At bigat least nun, kami ang sa high bigat school, nun. di ba? Pag senior high ka, halimbawa, kahit ano yung strand ng bata, no? Yung track ng bata, kung anong subject na hawak mo, yun lang talaga i-prepare mo kahit ilang sections yung no? Minsan pwede mo pagsama-samahin, ano? Kung parang seminar type yung klase mo, di ba? Sa college, gano'n, ano? At saka sa senior high school. Pero sa mga mas mabababa na grade, no? Napakahirap. Kaya mabigat yan, ano? Yan. Sabi ko nga kanina, no, merong pampalubag loob, no? Sabi sa amin ng civil service, yung 2 hours, pwede nyong dalahin kahit saan. No? Yung lesson planning ninyo, yung checking of exercises, di ba? Pero sabi nga po namin dyan, no, pag binilang, naging matuos yung teacher, no? Abay, dapat pwede kami miningil ng overtime. Yung principle ngayon na lumalabas ngayon, ano, etong work from home principles na natin ngayon, abay, kuhang-kuha yan ng mga teacher even before kasi may work from home kami. Pero hindi paid. No? That's unpaid labor. That's unpaid tasks, no, na ginagawa ng mga teacher ever since bago pa ang pandemic. Kaya kung susumahin natin yan, hindi lang talaga 8 oras yung trabaho ng teacher. Hindi lang yung 6 hours na actual classroom teaching at yung 2 hours na preparation, hindi lang yan 8. Ang haba niyan, no? Mula nung nanood ka ng balita, kung AP teacher ka, manonood ka ng balita, di ba? Obligado kang gawin yan, no? Hanggang matulog ka, panaginipan mo na rin yung mga estudyante mo, yung lesson mo, di ba? So, Tapos ganun yung gising ka na naman ng teacher. alas 5 the next day. Yeah, lalo na pag malayo yung bahay mo sa school, no? Yan yung medyo isang struggle, no? Oo. Sabi ni Oliver dito sa probinsya po, sa maliliit na school, kahit high school, mga 5 magkakaibang preparation po. Nako. Parang hindi ko ma-imagine. tama po Buti yan. na lang sa college ako nagtuturo kasi napakahirap po talagang mag-prepare ng, lalo na kung seryoso kang guro, diba? Tapos Yes, gusto mo yes, pagharap yes. mo sa mga estudyante mo, nasisimplify mo talaga, siguradong tututunan nila yung ituturo mo. Hindi ganun kadali. So, nabigyan namin kayo ng picture ko ano yung kalagayan ng mga guro. Discuss natin, Sir Benjo. So, magkano ba sweldo ng mga teachers natin ngayon? At ano ang hinihinging adjustment na makatarungan? Kasi nga ako, as an economist, kahit di mo sa akin sinasabi magkano sweldo, dapat talaga pinag-iimbestan ng gobyerno yan. Paano mo, from an economic perspective na lang, o utilitarian tayo, paano mo mapapalago yung ekonomiya kung yung mga guro mo na mismo naghahanda sa mga residente mo, human capital mo, ay hindi sweldo ng maayos at overwork, no? So, hindi ka talaga magtataka kung ba't ganito ang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas kung ang guro mo mismo ay hindi maganda yung kalagayan. But sige, Sir Benjo, i-share natin. Magkano ba ang sweldo ng mga guro sa Pilipinas? Well, yung entry-level position, yung pagpasok mo, ang sweldo ay nasa 31,000, Yan yung gross. 31,700, no? Opo, Gross. opo. So, pag Opo, binawas mo yung medyo tax, basic. pag-ibig, Basic po. GSIS at PhilHealth, magkano na ang take home yan? Well, all in all, siguro, yung bagong teacher na kumbaga, malinis, tawag namin dyan, malinis pa yung payroll. Diba? So, mababawasan niya ng around 3,000 po. Diba? Or more, no? Hindi ko na kasi nakikita yung payslip ko eh. Saka yung ATM ko eh, Mataas lang pala nag-garnish. ng kaunti ang assistant professor ng UP. Kaunti lang.
Yung ATM ko naman na-garnish nung misis ko. Kaya ganun po. No? Well, 31,000 700 yan. Mm. 31,700 po. No? Yun yung entry level position ng ating teacher. At yan, salary grade 11 kasi na under SSL, Ma'am Shelo. No? So, Mm. salary grade 11 yan, ano, kasama yan doon sa lowest paid professionals. Kasama kami Mm. sa lowest paid professionals sa gobyerno. No? Kaya ang Mm. sinasabi namin dyan, ano, baka naman ever since naman ang aming pinupush ay paguhin itong SSL, no? Mm. Na yung teacher naman, because of course, no, nababanggit ko kanina pa yung Magna Carta for Public School Teachers, no? Meron ng sinet na standard yung Magna Carta. And itong Magna Carta for Public School Teachers natin noong 1966, no, is actually based, no, on the international, no, document, no. Ito nga yung 1966, no, recommendations, no, yung UNESCO ILO recommendations on the status of teachers, di ba? Hindi ito sinunod, no? Ginawa lang ng gobyerno na batas para makakomply perhaps, no, noong 1966 pa. Hindi naman masyadong nagbago yung mga recommendations, yung basa nung UNESCO ILO nung panahon na yun, ano. At ngayon, ano, hindi pa rin tayo compliant. Kaya nga sabi namin dapat itaas ito doon sa level, no, na talagang pwede nating maipagmalaki. Pwede naman nating sabihin, ano, sa buong mundo na yung Pilipinas, no, bagamat hindi naman tayo mayaman, ano, mayaman sana, di ba? Hindi natin pinababayaan, ano, yung ating mga guro. Para hindi naman tayo nakahanay doon sa lowest paid, no. Then, ano, na mga guro, no, dito sa Southeast Asia. Southeast Asia, madam, no, tayo na yung pinakamababa, no. Pinakamababang Of sweldo. course, no. Oo, syempre, Kaya hindi natin masisi mga teachers hindi natin, tayo di ba? hindi tayo pinakamababa kasi mas mataas tayo ng kaunti sa Cambodia, sa Laos, sa Myanmar, no, at sa Timor-Leste. Timor-Leste. Oo. Di ba? Pero medyo Pero may kumpara konting sa Thailand, gapang tayo, di ba? Vietnam, oo, Malaysia, supposedly, malayong di ba? malayo. Oo, Mm. malayo At talaga. saka, di ba, Sir Benjo, yan na rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga teachers natin, marami tayong gumagraduate na teachers, pero sa ibang bansa, nag-a-apply ng trabaho. So talagang kulang na kulang din ang supply natin kahit may mga gumagraduate tayong teachers, hindi ba? Tama po, tama po. Actually mataas yung supply natin, no, madam, no. Mataas talaga, 'di ba? Dahil nakakapag-graduate tayo taon-taon at pumapasa. Mataas din naman yung passing natin, no. Minsan lumalabas ng 50% yung passing natin sa LET, no, sa licensure examination, no. Pero hindi rin naman to ano yung absorptive capacity ng DepEd, di rin naman yan ready kasi tama yung tanong mo kanina, paano kung walang item? 'Di ba? O, tatatlo lang ang item, 10 yung passer, 'di ba? So wala ka rin mapupuntahan, ano. Ang nangyari talagang, alam mo, natutuwa ako dito sa mga mabanggit ko lang, related naman. Etong ilan nating mga agencies, mga uniformed personnel, no, agencies natin. Ay, talagang nagre-recruit ng mga teachers, 'di ba? Wanted DepEd teachers. Yeah, no, may ganun silang effort, 'di ba? Na para doon sa jail officer 1, halimbawa, fire officer 1, ganun, ano. Police, marami tayong police, no, na nagtapos ng education, no, na qualify, no, doon sa PNP. Parang baka madinig ng mga teachers natin ngayon, lumipat sila kasi mas maganda yung salary ng MUP, pati retirement package. Wala sa retirement package ng mga teachers. Tama po, kasi hindi sila kasali sa SSL, na meron silang sarili, di ba, na Hindi sila pay. nagbabayad ng GSIS. Exactly. Wala sila sa GSIS, di ba? So ang tama, no, tama. Baka mag-apply sa PNP yung mga teachers natin. Well, wala tayong magagawa, di ba? Pero yun nga, di ba, ang sinasabi nga ng ating saligang batas, alam mo, just to quote, no, the Philippine Constitution. Ito yung reason kung bakit namin pinailan itong gobyerno natin noong 2025, no? Pinailan namin yung GA 2025, no, na unconstitutionality, no. Wala pa yan, di pa dinidiscuss. Nag-file din kami nun di ba? Wala pa. Oh, yes. Oo nga pala. 3, no? 3 petitions yung
So, kahit ginawa, eh. naubos na nila yung pera ng 2025, hello Supreme Court, kumakatok kami. Puwede niyo pa rin desisyonan 'yan kasi maraming items diyan, ang hindi lang tungkol sa paggasta nung 2025 Exactly, budget, exactly. maraming Actually unconstitutional provision 'yan. Sige, yeah, go actually ang Teacher isang Benjo. isang tanong namin do'n ma'am 'no, dahil nabanggit natin 'yang isang tanong namin do'n, ano ba ang ibig sabihin ng education sector? 'Di ba? Mm. Kasi noong 2025 kasama sa education budget yung budget ng PNP. Alam mo yan, ng PNPA, et cetera. Parang niloloko naman tayo nito, 'di ba? To make it appear, 'di ba? Bare minimum to make it appear Local na Government Academy nga kasama, eh. yes, local government academy, 'di ba? Yung ano pa ito, yung Public Safety National College. Defense College, 'di ba? Abay, niloloko muna na kami niyan. Isang tanong natin 'yan, ano, na kahit naman ubos na yung budget, and to some extent, no, of course, no, you may not agree with me to some extent, di ba? Para nag-rectify ng konti naman for 2026, di ba? Yes. Kaya Kasi sabi ko, maingay tayo, eh. Pero tingin ko kailangan pa rin ng Supreme Court decision dito para yes. umayos-ayos naman. So, Hindi tayo naglolokohan every year at nagbabantay, no, ng matindi. opo. Yeah. Yun yung ano, yun yung mga medyo malulungkot talaga, no? So, yun yung sweldo ng ating mga teacher, di ba? Compared sa military uniform personnel, talagang tapos in-increasean pa sila nung nakaraan, no? Kaya talagang medyo Yung marami military din. daw kasi natin ay kayang magpalit ng presidente. Dapat yung mga teachers, hindi ba nila alam na teachers ang nagbabantay ng boto kapag eleksyon? Kung yung mga military Alright. kayang magpalit ng presidente, ang mga teachers ang nagbabantay ng boto. May nangungumusta sa atin dito, si Teacher Levy Elepane. Kakilala ba kayo? Levy, Yeah, sa syempre. PNU ka ngayon, 'di ba, professor? Mm. Oo, sabi niya sa ilang private schools, half pa diyan ang salary ng mga teachers, no? Kasi syempre pag sa public school kailangan pasado ka sa board. Sa ibang private school hindi stricto yung ganong requirement. Kaya pag humahanap ka ng experience sa teaching, ang unang takbuhan mo ay private school. Pero kaya mas mababa pa ang sweldo ng teachers. Pero ito po may question, Teacher Benjo. Sabi ni Fragrant Cinnamon Stick, magkaiba pa daw, yun dun sa rate na yan, magkakaiba pa daw ba across sa provinces? Parang yung minimum wage ng probinsya. Magkakaiba ba pagka naman, fix naman yung salary grade across? Standardized po kasi yan. Opo. Oo. May part tayo ng salary standardization law. Maliban doon sa mga yung binabanggit ko kanina na locally paid teachers, no. Depende yan sa capacity no ng kanilang mga LGUs. Pero ngayon halos wala na naman na, no. At tungkol doon sa binabanggit ni Prof. Levy, no. Totoo yan, ano. Kasi ang hinahabol lang naman ngayon ng mga private schools talagang ay ano lang, no, yung minimum, no, yung labor code lang kasi yung ano nila diyan, yung guide nila diyan, wala tayong policy no tungkol sa private schools, no, in terms of compensation and benefits, no. Kundi no, kahit pa teacher sila, no, yun po yung malungkot, no. Kaya nga kami rin nag-advocate din naman yung TDC, no, at may makausap tayo sa Kongreso, no. Nag-advocate din tayo ng protection ng ating mga teacher sa private, dahil kung kawawa yung mga teacher sa public, ito lagi kong binabanggit, no, mas kawawa, no, in most cases yung mga teachers sa private schools, lalo na yung mga private schools na maliliit. Of course, syempre, iba naman yung mga Lasal, Ateneo, iba naman yun, ano po. Yung mga private schools natin sa mga probinsya, kahit dito sa Metro Manila, ng mga maliliit, napakababa ng pasweldo talaga.